bless you in Jesus' mighty name. Amen. Pwede mo mangalanan mo tupad. God bless you. God bless you. And God bless you too. So, kapati kita nga ang tanan nga kayuhan nga nag-abot sa aton nga kabuki, ang tanan nga favor, ang tanan nga blessing halin sa Diyos. Amen. So, libre mo lang na mga bal, God bless you. No? Wala man kita piyakihon, wala man kita gasto. Pero kung upda na ni Jesus, no? I-bless niya kita. Kita ang daog, no? Wala kita piyakihon, kita lang may ginanstahon. So, thank you Jesus sa imong presensya, no? Agapas ka nagpuno sa aton nga kusog, pagi sa aton nga worship. And subong nga aga, antes kung magpungko, puksan tayo ni aton nga Bible. So 1 Samuel chapter 1 verses 10 to 18. 1 Samuel chapter 1 verse 10. And she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. And she vowed a vow, and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. And it came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. Now Hannah, she spake in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? Put away thy wine from thee. And Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of a sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but have poured out my soul before the Lord. Count not thy handmaid for a daughter of Belial, for out of the abundance of my complaint and grief have I spoken hitherto. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. And she said, Let thy handmaid find grace in thy sight. So the woman went her way and did eat, and her countenance was no more sad. So let's all pray. Lord Jesus, thank you sa sining adlaw for blessing us abundantly sa pag-sustain sa kanisa and sa imong apulong, Jesus. We ask you, Lord, that you open our hearts and our understanding, and wala na kami isang iban pang madampan, Lord. We can only depend on you. And Jesus, kabay pang maupdan mo kami sa sining pulong sa mga pagpamati, and kabay pang aming nga pulong makahatag sa comfort, healing, direction sa kada isa. May this word be a blessing to everyone. In Jesus' name we pray. Amen. So please take your seats. Thank you, Jesus. Thank God it's Sunday. TGIS. So may chance naman kita nga magpamati sa iyang pulong. Kaya muna yung nagpapabakot sa kada isa sa aton. Kaya muna yung nag-enlighten kung ano pala ang husto kang hindi husto, kung ano lang dapat kang hindi dapat. Kagang iyang pulong buhi, kag always get on time. Sa aton ng mga kinahanglan, sa aton mga sitwasyon. Amen? Hambal ni Jesus, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. John 6:63. Okay, sa ako mamati ka sa ang Word of God, matsyag mo daw may aralgin para sa imo. No? It's not because may nagsugid sa pastor or sa preacher sa imo sitwasyon,
it's not even coincidence. It is God dealing with you. Kaya ang Diyos, siya na yung nakabalo sa imo sitwasyon. Wala sang lipod sa mata ng Diyos. Ang Diyos yung nakabalo sa imo nga problema, sa kabugatan nga imo ginadala-dala. So, kisa makadto ka sa church, smile lang yan, no? Pero deep inside, grabe ang kabugat sa imo balatsagon. No? May mga problema kang personal na ginaatubang. Kada isa sa aton may season ginaiyak nag-aagi kita sa rocky road. Kung ara ka sa amo na nga season, hindi na siya lawag-lakog, kabugat, no? Sa balatsagon, especially kung wala kang may masugiran. O ginasulo-sulo mo lang. Kaya it's maybe nahuya ka, mag-open up sa iban, base ano ang ilang pinsaron, or base hindi kanila maintindihan. Hindi gani, wala ka ka-share sa iban, kay kabalo ka nga hindi man sila ang makasulbar sa imo nga problema. Pero kung kaya natin mag-share, especially sa aton din fellowship, no? Or mag-share sa pastor, mas mayo nga gina-share mo sa iban nga masaligan mo dito. No? Kaya parang mabuligan ka, parang may ma-encourage ka sa iban. So, sa 2010 sa Northern Japan, sa malinong banwasang Otsuchi, lapit niya siya sa baybay. May isa ka tao, ang iya pangalan si Itaru Sasaki. Gusto ko mga Japanese na Itaru Sasaki. And like many people, nagabot siya sa punto sa ikabuhi na nagbatsyag siya sa grabe nga kasubo. Ang pinaka-down nga moment sa iya kabuhi kay si Itaru Sasaki, nadulaan niya sa someone na very close with iya. Ang iya pakaisa. So, siyempre kung mapatsyan ka, ang tao nga palangga mo gid, dira mo lang ma-realize, no, per record, na kadamo kasang gusto ihambal sa iya, pero wala na. Kaya wala na siya. Diba mo na meron yung kakatabo, no, kung ang tao mapatay na, dira pa na ginahambal ang iyang kaayuhan, nga si Kwato mahayugin nga tao. Biskan hindi. Biskan natokhang, mahayugin siya sa eulogy, no? Na ginatawag sa mga nabatsyan. So, hindi taging mapaktan ang kabuhi sa tao kung diin asta. No? Kung diin lang kita asta. Muna kasamtang buhay pang tao, ihambal, i-appreciate na siya. Kaya hindi niya na napabalian kung patay na siya. So, si Itaru Sasaki, sa iyang kasubo, nag-build siya sa phone booth sa iyang garden. Liyo ko pero parang one click. Kasi galing si Brother Carl. So sa sulod sa sining nga phone booth, siyempre may telepono, ang mga rotary nga phone kanina. Nagtan ko na siya. So, last. Bago may one click. Okay na to eh. Si delete ko lang yung sa video. So, ang rotary phone, nagtamto pa na siya, kahit tigulan na tayo. Totoo, di ba lang rotary phone, token. 3888, sa ulo pa mo ng number sa una. So, si Itaru Sasaki, nagputang siya sa telephone booth, may telepono, pero ang hindi nga telepono, wala signal, wala linya. So, wala kami maistorya sa tiyak na linya. Kaya hindi siya connected. So, gintawag ni Itaru ang iyang phone booth nga Kaze no Denwa. What's it on? Phone, wind phone.
the wind telephone. Kay diri niya ginaistorya ang iya pakaisa nga napatay. Diri siya nag-express ang iya balatsagon. Diri siya nagapautwa sa hangin. Wala ya si kuan iya pakaisa nga istorya. Hangin yang inistorya. Diri niya ginapagwa ang iyang heartaches, ang iyang kasubok, ang bugat nga iya ginabatsyag sa sulod. Sa telepono nga wala nagaandar. Kaya pamatsyag niya kung naistorya sa kung sa hangin, nagamag-an ang iya balatsagon. Maka-express siya, mapagwa niya ang bugat sa sulod. Nga as if ang hangin nagadalasan iyang mensahe sa iya pakaisa. So muna ang naghatag sa iya sang comfort sa iya nga kasubok. Then, sa 2011, 1 year later, naglinog sa ilang lugar. Kabalo naman kita sa Japan, no? Grabe na ito yung linog kag tsunami. So, libo-libo ang nagkalamatay. No? Diri na dumata sa Bugo City. Pila pa lang ito ganit napatay. Grabe na ito para sa atin. Ang bagyo pa lang gani, no? Bagyong Tito. Grabe yung balatsagon mo, malandaw ka lang bala sa mga video nila. Kasakit. Imagine mo ang imo loved ones helpless sa amo na ng sitwasyon. So, siyempre, ginakasubuin isang damo-damo ng mga pamilya, ng mga nagkalabilin, isang nabatsyan sila sa earthquake, sa tsunami. So sa nabatian sa mga tao ang about sa ini nga telephone booth, din kadto nila karon kag dito man sila nag-express sa ila balatsagon kag sa ilang kabugatan. So isa-isa sila na pila diri sa telephone booth. So Berkar, now is the time. Isa lang, one click. A white telephone box in a remote village of Japan has become an unlikely source of comfort for those grieving loved ones. Survivors of the 2011 Fukushima disaster say the unconnected phone line helps them keep in touch with those they have lost. Kazuyoshi Sasaki visits the booth in the town of Otsuchi to speak to his late wife. She was one of nearly 20,000 people in northeastern Japan who were killed by the earthquake and tsunami that struck on March 11, 2011. Dialing her now defunct cell, he breaks down in tears as he explains to her how he searched for her for days after the disaster. He goes on to update her on things that have happened in his life. He's moved out of temporary housing, their son is building him a house, and he's lost a bit of weight. For Sasaki, the phone booth is a source of solace. This phone booth embraces all of me. It embraces various people like those affected by the disaster. It's a place that embraces not only the people who are alive, but also those who've passed away. That's how I feel. Sachiko Okawa uses the phone to call her late husband, who she was married to for 44 years. She asks him what he's been doing since he was swept away all those years ago in the tsunami. She often brings along her 2 grandsons so they can also talk to their grandfather. The phone now attracts thousands of visitors from all over Japan. It is not only used by tsunami survivors, but also by people who have lost relatives to sickness and suicide. Known as the wind phone, it was built by Itaru Sasaki, who created it after he lost his own cousin to cancer a year before the Fukushima disaster. Okay, next. So muna ang wind phone. So, although wala siya nagka-connect sa tao, kit nga gusto nila istoryahon, pero naghatag niya siya sa release sa ilang kabugatan. Sa sakit nga ilang ginabatsan. Kay kabudlay magpangabuhi nga may ginadala-dala ang mga kabugatan. Hindi normal ang imong pagsinalayo. Sa kadadlaw mo kadto ka na sa trabaho, pero hindi ka normal lang na function kay bothered ka.
Especially kung ang nadula sa imo, amo ba nang naghatag sa imo sang rason para mabuhi. So ang iba hindi gid makaya, ginautod na lang nila kabuhi. So kasubo lang no, kay sila sa hangin lang sila nag-istorya. Kung lagtawon-taw wala gid kanit naglabot ang ilang mensahe sa ilang loved ones. In other words, wala gid nila na istorya ang ilang mga pinalangga. Muna kita maayo ang aton nga sitwasyon. Kaya nga, man kita mga kabugatan, wala kita yung istorya sa hangin. We can speak to a living God. Nga, kita Jesus. Makaistorya kita sa buhi ng Diyos. Makasiguro kita kung mag-istorya kita sa iya, magtawag kita sa iya, nagapamati siya. Sila sa Jeremiah 33:3, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." So ang Diyos siya nagapamati sa aton. Kaya pinakanami sa tanan, sila niya, "I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." So hindi masayang ang aton nga laway sa pag-istorya sa Diyos. Hindi masayang ang aton nga luha sa paghambal, paghibi sa tubang. Kaya nagasabat din siya sa aton mga panganuyo. Kag siya lang yun ang able na makabulig sa aton. Siya lang yun ang perfect someone nga maka-express kita, no? Sa aton nga sitwasyon. That's why hindi ta kinahanglan nga maghala kadaladala sa aton kapukatan. Yes. Kaya pulong sa Diyos nagasiling sa Psalm 55:22, "Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved." Kag sa 1 Peter 5:7, "Casting all your care upon Him, for He careth for you." So ihatag ta kuno aton nga burden, ang aton nga kabugatan, ang aton nga problema sa Ginoo. Kagamo niya title sa aton message subong adlaw, "Cast your burden upon Jesus." No, kadto ka sa story ni Hannah, no? Nibasa ta ina. So si Hannah, isa ni siya sa duwa ka asawa ni Elkanah. So although palangga, dini siya ni Elkanah, galing may dinadala-dala nga kabukatan si Hannah deep inside. Kaya isa siya ka barren or hindi siya makabata. So sa ilang culture, kung hindi ka makabata, big deal na ni sila. No? It was a public shame. Dako nga kahuyanan sa ilang panahon kung hindi ka makabata. So ang mumana na ba siya ni Sarah before ginhatag sa iya sa Diyos si Isaac. So sa aton nga panahon daw hindi naman gini siya big deal, no? Kaya kadako na sang tao sa kalibutan, no? Kainit na nagdugang pagit sa kainiton. Kag sa kabudlay sa pagpangabuhi subong, ang iba ginapili na lang hindi na lang magbata. So si Hannah, grabe niyang pressure na nabatsagan niya. Especially nga isa kaasawa ni Elkanah na si Penina, may anak siya mga kabataan. Kag si Penina, ang iyang nakaagaw sa pagpalangga ni Elkanah, utruman ka suyaan. Ginaprovoke niya nga maghakit si Hannah. As the 1 Samuel 1:6-7. And her adversary also provoked her sore
for to make her fret because the Lord had shut up her womb. And as he did so year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her. Therefore she wept and did not eat. So, every year kakadto ni sila sa Shiloh. Kada tuig ug danay sila kadto to mag-worship, mag-pray as a family. So, danay si Elkanah, si Penina kag mga kabataan kag si Hannah. So, permi lang ma-insecure si Hannah. Kaya ginahumod ni Penina nga pasuyaon gid siya, no? So, gina-provoke niya si Hannah na mag-feel bad o maglain ng pamatsya kaya wala siya sa kabataan. To the point nga, grabe na ginang iya ilipion ka, wala na siya nagkaon-kaon. So verse 8, then said Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou, and why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am not I better to thee than 10 sons? So, ginululuhan na siya sa iyang banda. No? Mali lang ka, wala ka nagana magkaon nga o nga aging nasubuan ka. Anong ginahibig mo? Hindi pa bala ako enough sa inyo? Ang akong napapalangga, hindi ka pa bala kontento? So, anong sabat ni Hannah? Wala siya nagsabat. Kaya nagkasigil sa hibig. So, pagka next day, pagkabot nila sa temple, dito pag nagpautwas si Hannah sa iyang abalatsago. So, verse 10, and she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept sore. Bitterness of soul. But silingon, nalabot niya na ang iyang breaking point, ang pinaka-peak sa iyang emosyon. So kita nyo na ang aton ng mga malain na sitwasyon, amo pa ni usually ang makapapray sa aton tudo-tudo. Amo pa ni ang makapapalapit sa aton sa Diyos, ang aton mga sitwasyon na malaki. Kaya kung okay ang tanan, daw hindi man kita kadumdum sa Diyos, di are problema para magbalik ka. Okay sa ang problema, mga problema kaabot sa atong kabuhi, ginagamit man isang Diyos, no, para magdangop kita siya. Ang lain lang kami mga tao nga nagka-problema na gani, nagpalayo pagdugang sa Diyos. No? Dapat kung may problema kita, kung may mga kabukatan kita, mas mapalapit kita sa Diyos. Hindi kita magpalayo. So grabe ang hililion ni Hannah while nakapangamuyo. Amuli ang ginatawag na casting your burden upon the Lord. Kung basahon na itong istorya, wala kita mabasa nga gin-explica niya even sa iya bana kung ano kitang real reason nga kabukat sa iya balatsagon, nga pihibubun po siya. So sa Diyos niya lang din pautwas, sa Diyos niya lang din lay down or cast ang iyang burden. Pag sa iya pangamuyo, nag-vow siya sa Ginoo or nagpanumpa. So verse 11, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thy handmaid, and remember me, and not forget thy handmaid, but wilt give unto thy handmaid a man-child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. So, siling niya, Lord, kung tagaan man gid ko sa akon ginapangamuyo, sa akon ginapangayo, no, bata nga lalaki. No, kita niyo ang iyang request specific, no, bata nga lalaki.
Sila nga, Lord, kung iyataw mo maginis akon, ibalik ko ni siya sa imo. So in other words, i-dedicate ko ni siya ang iya bilong nga kabuhi sa pag-alagad sa imo. Kung silingon, ginasurrender niya ang iya sitwasyon sa kamot sa Diyos. Wala siya nagamba, Lord, taga-ay ko bata para malipay ko. No? Palipayan man ko bi, Lord. Ano ba niya? Lord, kung yata mo maginis sa ako ng akong inapangayo, ibalik ko ni siya sa imo. So, tandaan natin nga ang aton nga purpose or ang aton nga motibo sa pagpangayo sa Diyos. Ang aton motibo behind sa aton mga prayer nagamatter. No? Because God looks at the heart. Pagsiling sa James 4:3, you ask and receive not, because you ask amiss, that you may consume it upon your lusts. So, kaysa amin mga ginapangayo kita sa Diyos nga wala niya ginahatag kay sala ang atong ginapangayo. It might be for selfish reasons or personal gain. First na, Lord, pamangkaranuna ako bi Lord, no? Para ma-enjoy ko ako ang kabuhi, no? Para malipay man ko. So, gusto blay na kapag nga pangamuyo. Selfish para sa self mo lang. Ano pala dapat ang husto nga tono? Na Lord, sana i-bless mo man ko kay para makahatag ko honor sa imo nga pangalan. Kag makabulig man ko sa iban nga nagakinahanglan. So kabalo na kamo karon sa inyo pangamuyon para i-bless ka mo. So nga atong motibo kay biska na balon mo okay amo na gaya. Pero at the back of your mind lain ang Diyos yung makabalo sinat, no? So, ang pagpangamuyo, hindi lang niya puro lang pangayo. It's about alignment. Alignment sa aton nga heart, sa aton nga purpose sa iya sang Diyos. Now, sa pagpadayon ni Hannah sa iya pagpangamuyo, nalabyan siya ni priest Eli, kag nasalaan siya nga hubog. Kaya kasi gilang kutib-kutib ang iyang ay bibig. Pero wala tingog nga nagagawa. Nabusa na sa siguro tingog sa sige niya hibig ka pangamuyo. No, amo na dapat kung magatubang kita sa Diyos, we must stop thinking about our appearance. We must stop thinking about other people's opinions. Just express yourself before God. Hindi na kita na conscious na akong bahay man. Amo na mag-worship kita, prepare na kamudaan sa inyo nga hindi ka mo kabihangan bala. Amo na nga modest sa ang ato pamayo. Kaya para kung ano maging matabo, hindi ka mabihangan agad-agad. So we must stop worrying about other people's opinion. Kung mag-worship, kung mag-pray, kita mahalakapin sa kung anong formata. At the same time, ang Bible nakatudlo man sa 1 Corinthians 14:40, let all things be done decently and in order. Sa New Testament na ini, sa Old Testament, no, sila ni David, pinagusto man lang worship, no, kasi sa ang reputasyon niya bala sa iba ng mga critic, ano nga si David. Pero sa atong nga time, sa New Testament, gintagaan kita rules, no? Let all things be done decently and in order. Buti lingon, wala man kita dapat
nagaginamo sa aton nga pag-worship, no? Nga wala na sa ayos ang aton nga pag-worship. Kag mabatsagan tama na, no? May ara nga gina-allow naton kung makita dagit ang move, mabatsagan na ang moves ng Espiritu sa Diyos. May araman niya nga dinagyang na lang, nga bodily exercise na lang, hindi lumpat-lumpat. So, amo na gina-avoid naton. Nga ang aton nga worship, sincere git and from the heart. Hindi kinanglan nga mag-tsabaw kagidra or magsinggit. So, balansiyon ta lang. No? Dapat sincere kita sa tubang sa Diyos, pero i-keep natin ang order nga hindi kita mag-cause some confusion sa iba. No? Pwede kita di akong kahibig. Pwede ka dati akong kahibig, tundo. Pero may mga hibig nga daw kasi get bala ka pangita away. No? Kita tanan aware kita gyapon. Kiskan magtsabaw ka na, no? Aware kita. So, try ka lang i-keep ang order. So, may mga times nga gusto mo lang ito pagwain mo bala siya, kag may sindihan mo lang sa tanan, wala aso, no? So, let's keep the order. And just be aware na hindi siya maging chaotic or out of order. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Amen? Amen. So, sa nasalaan ni Priest Eli nga hubog si Hannah, din-explain ni Hannah nga hindi siya hubog, pero bugat ang iya nga balatsagon. Kagamunang iya kinabuk-buk sa tubang sa Diyos. Sa 17, then Eli answered and said, "Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him." So, piyara naton, si Eli, wala na siya ginhambalan sa Diyos nga, okay, napamatian ko na ang pangamuyo ni Hannah, sabton ko na ihataw kong iya nga ginapangayo. Pero hambal niya kay Hannah, "Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him." So, muna ginatawag natin nga benediction, or sa atin pa, benediction. It means speaking a blessing or declaring God's favor over someone. Kung muna magambal kita, God bless you, we are declaring blessing sa iban. No? It's like a short prayer nga kabay pangasabton ang imo ginapangayo, no? Kabay pangapakamayuhon ka sa Diyos. So when we speak a short prayer sa iban, it's also a tool na pwede natin magamit na mapakita ang gahom sa Diyos sa iban. So 1 Samuel 1:18, and she said, "Let thine handmaid find grace in thy sight." So the woman went her way and did eat, and her countenance was no more sad. So naguli si Hannah nga mag-an ang iya pamatsyag after she cast her burden upon the Lord. And later on, kung sundan natin ang istorya, gin-honor sa Diyos ang pangamuyo ni Hannah. Kaginhatag sa iya si Samuel. And the rest is history. No? Kabalong na sino ginanoy ni Samuel. So, nanginanay si Hannah sa isa ka propeta sa Diyos. Kag may 5 pagit siya ng mga kabataan aside from Samuel. So, I believe sa sining istorya, pinapakita sa ato ni Hannah ang tuod-tuod nga surrender. So, una, ginhatag niya sa kamot sa Diyos ang iya nga sitwasyon. Hambal niya, "Lord, kung pamatian manid ko," no? Wala siya nagambal nga, "Lord, ihatag na daan," or else, no? So, husto ang iya nga motibo sa pagpangayo sa Diyos. In other words, din pa sa Diyos na niya ang iyang sitwasyon.
And ikaduwa, ang iyang pinakahandom, ang iyang desire. Kung ihatag man gid sa iya sang Diyos, willing siya ibalik sa Diyos. No? Willing siya i-offer balik sa Diyos. Kag ikatatlo, sa nagpuli na sila, no? Sa naghali na sila sa temple, nagliwat ang iyang countenance. Bisan wala paging hatag sa iyang ginapangayo. Bisan wala paging sabat sang Diyos ang iyang prayer. Siling sa kipasa nato, nadula ang kasubo sa iyang itsura. Kang nagbalik ng iyang gana sa pagkaon. Nga kay ginhatag niya sa Diyos ang iyang sitwasyon. Kung kita nyo, kung i-surrender natin sa Diyos ang aton nga sitwasyon, ang aton problema, ihatag natin sa tiilan sa Diyos. Naghatag siya sa aton sa peace. Bisan wala ka nag-abot ang sabat, no? Kung makapautwas ka bala sa atubang sa Diyos, nagamag-an mo bala siya. Kung makahibi ka tutututo pagkuha mo sa church, doon nadula, maging pahit sa Diyos ang kabukat. No, kanami lang sa aton nga Diyos, no? Kay sa iya maka-express kita freely. Kag hindi niya kita ma-misinterpret, hindi niya kita ma-misunderstand, no? Makapagusto kita without hesitation sa iyang atubang. Kay man ang Diyos kung mag-istorya kasi magdamog kasi kung ano man ang iyong sitwasyon, wala siya nag-judge sa atin. No? Kabudlay sa ibang tao mag-express ka, no? Kay hindi ka free ba lang mag-express gid kay kulbaan ka na balikan ka, akong galit sa lahat. No? I-judge ka, i-misinterpret ka, hindi ka maintindihan. Amo na nga mas mayo, gid-express kita sa Ginoo. No? Kag hindi niya pa kita pag-chismis sa iba. Hindi niya pa pag-ihusugit sa iba. Amo ni problema ni Juan Sister J. Naglap ka na ang imo nga problema. So, ang gusto lang isang Diyos na mag-surrender kita sa iya. But most of the time, nag-surrender lang kita sa Diyos kung ara na kita sa aton na breaking point like Hannah. Gusto? Yes. Kung hindi ka naging kaya, kung ma-check ka, wala na kita may mahimo, no? Amo na ang pagtsapaw natin sa Diyos mo, Lord! Puli-puli tayo naging Lord! Hindi ko na kaya. So, kinanglan, naging bala maglapot, anay, sa ating nga breaking point, antes kita mag-surrender sa Diyos? No. No, pwede kita kapalapit sa Diyos anytime. No, dako man na or gamay na problema, pwede kita kapalapit sa Diyos. Hindi lang kung hindi ka na kaya or kapoy-kapoy na kita, amo na pagpalapit natin sa Diyos. Kisa tamaan kapoy-kapoy na git sa pagpangabuhi, wala na kita bilin pwersa sa Diyos, hindi na kita kabalik, hindi na kita kapalapit sa iya. Siling ni Jesus sa Matthew 11:28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." So kung ginakapoy ka or ginabugatan, palapit kay Jesus, kay tagaan kanya pawayan. So cast your burden upon Jesus. Magambal kita, cast, it means throw it. Release it. Let it go completely. Okay nang lang ta i-release ang kabugaton. Kaya hindi kita kapaway kung hindi kita ma-release ang atong kabugatan sa sulod. No, ihaboy ta ang atong kabugatan sa tubang sa Diyos. So kung ano man ang imo nga problema, no? Imo nga sitwasyon nga ginatubang, boy ina subok. No, ihaboy.
Kaya isurrender kay Jesus. Kaya hindi na masulbar kung hindi mo pag-ihatag sa iya. Kaya hindi na madula kung hindi mo pag-ihatag kay Jesus. Kabay pa sa ato nga pag-uli karon, papauli kita nga mag-an ang aton nga pamatyag like Hannah. No, not because ginhatag niya na sa aton ang aton nga ginapangayo siya, but because we let go and we let God. Amen? So cast your burden upon Jesus. We say, praise the Lord. May God bless you.